receive ng notice. Diba? Alam niyo, para sa akin, mas maganda hindi nga paharapin yan eh. Bakit kanyo pagka pinaharap yan? Nako, yan at saka si Marcoleta, manggugulo lang yan. Dadaanin lang yan sa drama. Diba? I'll have a separate content about that. Kung paano mangyayari yan. Tapos connect natin yung sa nangyari kay Erap. Yan. Nire-ready ko pa yan eh. Ngayon naman, eto namang tong kay PBBM naman, yung mga nakikiusap. Sinupalpal niya sa kanyang sa pangarap, pakiusap. Yeah, that's what they. All right. Okay, good morning po sa inyo mga kababayan. So eto po, sinupalpal naman po ni PBBM yung mga nagpupumilit ng kanyang resignation. Diba? So anong nangyari ho kasi ganire? Kung maalala nyo dati, panay ang pambubuli nila na mag-resign na si PBBM. So di ba, puro mga ganun, paulit-ulit. And then, nagkaroon si PBBM naman ng yung interview with Katunying. Sabi niya, he's open for a reconciliation kasi ayaw niya ng gulo. Di ba? So, maliwanag, he did not offer a reconciliation. What he just offered was his availability. Di ba? He's open for reconciliation. Sabi nga niya, bukas naman ako sa may lumapit sa akin, sabihin sa akin, sige, tara na, ayusin na natin ito. Magtrabaho na tayo para sa para sa bansa. Eh sabi niya, sana lang huwag na silang manggugulo. Yun nga ang kondisyon ng Pangulo eh. Hindi ho po pwedeng reconciliation yan sa mga Duterte. Hindi naman titigil ang panggugulo yan eh. Yung nga lang pong kinukonsinti pa sila ni PBBM, di ba? Pinoprotektahan pa ni PBBM si Duterte sa ICC. Anong ginawa? Panay ang panawagan sa armed forces. Di ba? Hindi man niya direktang sinasabihan, pero gano'n naman ang ipinararamdam niya. At hindi naman po manhid ang taong bayan doon. Ang Pangulo ng Pilipinas, di ba? Passive man niya, napupuno din yan. Napupuno din. O nung napuno na, ang ending niya ngayon, sa kulungan. Di ba? Hindi nga siya naka-wheelchair. Pero malala naman, wala sa Pilipinas. O, ganun kalupit si PBBM. Ang ibang mga presidente napakulong na house arrest, hospital arrest, like Gloria Arroyo, Erap, house arrest. Di ba? Si Pinoy, muntik na. Kaya lang dahil sa pakiusap ni Chris Aquino kay Digong, na may sakit na, di ba? Hindi na niya pinansin, hinayaan niya na. Pero kulungan din ang ending dapat nun ni Pinoy. Hahabulin siya tungkol doon sa SAF, sa yung ayun, sorry. Naglolo ko yung mouse ko kung saan pumipindot. My goodness. Ay, nako. Alright, just one sec. I need to get a new mouse. My God, naglolo ko siya. Matigas ang ulo ng mouse ko ngayon. What's going on? Wait a second. Okay. Sorry, babalik. Walang yan, nawala yung mga in-upload ko na. Okay, so eto. Yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? Nakakaloko yung sagot no? Time to resign? Diba tama sinabi yun? Time to resign? Ba't ko gagawin yun? Wala sa... Tsaka gusto ko nang dagdag. Ba't niya gagawin yung mag-resign? Pinaghandaan niya yan. 6 na taon siyang nangampanya dyan.
since 2016 until 2022. Sabi niya nga, 6 na taon akong nangampahan niya. Tapos sasabihan lang siya ng mga DDS na panahon na para mag-resign. Oh. To Ayaw ko resign? Yeah, that's what they want. Ba't ko gagawin yun? That's what they want. Ba't ko gagawin yun? At wala sa ugali ko yung tinatakbuhan ng problema. So, good to go. Di ba? Gago lang talaga itong mga nagpipilit na pag-resignin ng ating Pangulo. So dati ho, binubuli nila, binabraso nila, di ba? Pinipilit nila na mag-resign, dinide-stabilize nila. So, ulitin ko lang, pagkatapos ng kanyang sinabi na he's open for reconciliation kasi nga ayaw niya ng gulo. Aba, ang nangyari ngayon, tawag dito, ang nangyari naman ngayon, nakikiusap ang mga damuho. Mic drop. Nakikiusap po sila na mag-resign na si PBBM. Eto, tingnan niyo ang kahayupan ng SMNI. Mga kapatid, dapat i-mass report natin. Alam niyo kung paano pabagsakin itong SMNI, napakadali yan. So pag ni-report po natin yan, hanapin niyo yung Twitter ng YouTube. Ang report po doon, ilalagay ninyo yung picture ni Kibuloy na wanted ng US. Tapos, eto, ilalagay nyo yung link mismo ng SMNI at ng iba pang mga channels nila sa YouTube. No? At sasabihin nyo ron na ito ay pag-aari ng US most wanted na si Apollo Kibuloy. Na previously, na-take down yung ibang mga channels. So, ganun po yung mangyayari dyan. Ngayon ko lang, kahapon ko lang kasi kanina ko lang uli nakita ito eh. Alam ko na take down sila. Ngayon, binabago nga nila yan eh. Parang SMN nawawala na yung I. So, they're transitioning. May nakita na ako mga post na gano'n na nawawala na yung na hindi na SMNI. Anyway, sino nyo naman ginawa? Ito yung picture na laging ginagamit para palitawing bangag ang ating presidente. Diba? Tapos gano'n ang ginawa nila. Samantalang yung babae, si Clarice, ng Procter & Gamble na nagtanong kung ano ang tawag sa presidente na working from abroad, na-insulto sila dahil nagtawanan daw si Digong. Nako, pag silang gumawang katarantaduhan, okay lang. Diba? Ngayon, going back, sabi nito ni Norberto Gonzales, pakiusapan na natin ang ating Pangulo. Kung ayaw na niyang magtrabaho bilang Pangulo, di rin pala naman din si Rato eh. Paano yun? Tatanungin ni Mr. President. Tanong ko lang, ayaw niyo na po bang magtrabaho bilang Pangulo? Bigay mo na sa iba. Di ba? Kasi sa simula pa lang, nakikita na namin na walang intensyong magtrabaho. Wala kang intensyong magtrabaho ng todo. Ang sarap sabihan ng fuck you. Di ba? Bakit? Kanyo kagagaling lang ng di ba? Doon sa ASEAN, di ba? Tapos alas 8 ng umaga, di ba? Makita nyo siya, di ba? Alam ko dumating ang ating Pangulo dito alas 3 a.m. Tapos po 8 a.m. just 5 hours. Makita nyo naman, nag-i-inspection ng mga projects. So, nandun po siya sa Bulacan kanina. And then prior to that, may ginagawa rin naman ng Pangulo. Lagi na nga laman ng RTVM yan eh. Di ba? Ikot ng ikot pagka wala ng mga meeting dun sa palasyo. Kasi alangan naman nandun ka nakatambay, puro ka nalang meeting. Di ba? Yung ibang presidente, gano'n, nakatambay lang doon. Hinahayaan na lang yung mga tauhan nila na gumagawa, nagre-report. Sa kanya, gusto niyang irespeto kasi siya. Kaya ang gusto ng ating Pangulo, umiikot at umiikot. Di nga lang kami sinasama. Sipin nyo naman kalokohan ito, Norberto Gonzales. Pakiusapan na natin ang ating Pangulo. Kung ayaw na niyang magtrabaho bilang Pangulo, ibigay niya sa iba.
Kasi sa simula pa lang nakikita na natin na walang intensyong magtrabaho ng todo, kibarbaridad. Bumaba ang inflation rate natin. Yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin, bumagal, halos di na gumagalaw. 'Di ba? Nangumpis ka ng mga smuggled rice na gustong ipalegalize ng tauhan ni Digong nung panahon nila dahil hindi nila kayang sawatain at walang planong sawatain ang smuggling noon kaya illegalize na lang. Eh sino ba yung mga smuggler noon? Baka mga katropa din nila. Kaya para di maparusahan ng batas, let's legalize smuggling. 'Di ba? Anong ginawa ng PBBM nung makahuli sila nung smuggled rice? Ilang tonelada yun, pinamigay niya. Oh, 'di ba? Ikot ng ikot yung pangulo. 'Di ba? May mga nakukuhang mga magi-invest dito sa ating bansa. Oh, masipag din siya, napahulit, napakulong na si Kibuloy, pati si Digong pinakulong na rin sa dahig. 'Di ba sa ICC nang walang kahirap-hirap. Oh, anong sinasabi nila na tamad? Eh pagkatapos nga ng pag-iikot niyan maghapon, pag merong rally ang alyansa, nandoon ang ating pangulo, nakakasama namin. Alam niyo, hangang-hanga po ako. Siya po yung sinasabi ko sa inyo, si Norberto Gonzales, na hinahanghaan ko dati. Talagang bilib na bilib ako sa kanya. Napakatalinong tao po niyan. Talagang taas ang respeto ko sa kanya. Sa totoo lang, nang hinayang po ako nung siya po'y kumandidato pampanguluhan nung nakaraang 2022 national election. Nakakalaban niya sina PBBM. Pareho ng panghihinayang ko rin kay Leni Robredo. Nagkamali lang kayo ng timing ng laban. Matalino to eh. Magaling tong taong ito eh. Yan. Kaya lang, alam niyo naman ako, kapag ka naging DDS ka, talaga namang mabubugo ka. Kaya again, kahit malaki ang offer, na pinababalik ako, no way. Ay, nako, Diyos ko. Lalo na kayo mag 2028. So, eksperto po ito pagdating po sa defense. Sabi ko nga kung hindi lang din naman si Gibo ang kukunin ng Pangulo, etong kunin niya para sa national defense, si Norberto Gonzales. O, dati niya nang hinawakang pwesto yan. Kaya sabi niya, former Secretary of National Defense. Diba? Dati niya nang hinawakang pwesto yan eh. Kaya lang wala. Praning. Maging DDS. Sabi ng Pangulo, bakit ko gagawin yun? Wala sa ugali ko kung tinatakbuhan ko ang problema. O naman, lahat naman ng kasong isinampa sa kanila eh. Mula nung 38 years old siya. Diba? Lahat yun, hinarap ng ating Pangulo. O, hanggang sa isa-isa na nagkanda dismiss, merong mga naging guilty katulad nung kay Imelda Marcos, di ba? Lahat 'yun hinarap nila. No. Ito lang yung nakuha niyang boto nun. Kay PBBM ilan 'yun, di ba? 31.6 million, sa kanya 89,000. 97 lang. Kay Norberto Gonzales. Wala sa hulog, ang takbo, wala rin sa hulog ngayon ng banat. Ito yung niya, credentials niya. Yan yung mga nakakalaban ni PBBM nun, no? Ito magaling din to, Ernie Abella. Yan. Dami nila pala naglaban nun. Ay, may gali. Ngayon, ito rin naman po, tignan nyo rin itong kapatid ni dating Pangulong Duterte. Oh. Sabi rin sa balita, former presidential brother reveals that FPRRD does not believe in PBBM's offer of reconciliation. Tama lang naman, di ba? So buti pa nga si Digong hindi naniniwala na nag-offer si PBBM ng reconciliation eh. Pero itong itong mga DDS, mga praning, hindi simple comprehension, hindi nila magawa-gawa. No, that's not how reconciliation works. Okay. You don't put conditions to reconcile. If you're sincere, you want to reconcile, let's sit in front of you. Ano ba talaga problema? Paano nangyari Tama. ito? Tanggalin natin ang problema.
Pero sasabihin mo, hindi ako makikipag-usap hanggang ibigay mo sa akin ito. Eh, walang pupuntahan na. Yeah, and that condition. Tapos na, that's not reconciliation. That's not even a negotiation. That's demanding. Di ba? Kasi ano sabi nila, right after narinig nila, right after they heard the interview with Kato Nieng, maniwala kami na seryoso, Bato de la Rosa. Maniwala kami na seryoso diyan si Pangulong Bongbong. Kailangan meron siyang patunayan. Diba? Iuwi niya dito sa Pilipinas si Duterte, si presidente. Si Bongo ganun din. Diba? And the rest ganun din. O, iuwi daw dito. Sabi ko wala namang sinabi ang Pangulo na nag offer ako sa inyo, bubukas ako sa inyo na makikipag-ayos ako sa inyo. Hindi naman nagganon eh. 'Di ba? Mahina lang talaga ang comprehension nila. Ano, sabi ni Joel Binyar Sr., Berto Gonzales, won't you pay attention to our president? You have so many jobs, right? Then you'll demote him. You will demote the VP because he's not doing anything. But you should criticize the administration and demote PBBM so that he can sit, and how lucky are you? Diba? Makikinabang naman kasi talaga si VP Sara doon kapag bumaba si PBBM. Ang tanong, kaya ba ni Sara? Diba? Kaya ba ni Sara patakbuhin ng bansa? Siyempre, mag-uunahan dyan mayroong mga vested interest din. Diba? Mga magiging alipores niya. Sara Duterte will be a second Cory Aquino. Sa totoo lang. Cory Aquino knows nothing about running the government. Ano sabi niya noon? Kukuha siya, mismong kung nagkakamali, pamangkin niya pa nagtanong sa kanya noon, anong gagawin mo, auntie? Wala ka namang background sa politika. Tapos magpapatakbo ka ng bansa, kandidato ka. Di ko, pag nanalo ko, kuha ko ng 50 advisors. And one of them was Franklin Drilon. So ano nangyari? Sometimes yung binabasa ng si Cory Aquino na script kontra sa kanya. Kaya nga pinagtatawanan siya na nakatotoy talastas doon eh. Kumbaga, hila mo, kumbaga, kagat mo, sarili mong buntot. Ganun yung nangyari sa kanya. So for Sara Duterte, hindi malabong ganun din ang mangyari dyan. Diyos ko. So, ito pong failure ng mga DDS na akala nila, huli nila si PBBM na nag-offer na ng pagkikipag-ayos sa kanila dahil po failure yung kanilang yung kanilang very poor comprehension at pambubuli dati sa Pangulo na magbitiw, yun naman pakikiusapan naman daw. 'Di ba? Alam niyo, simple lang naman yan eh. They just simply, right after the election, they simply recycle their issues against the president. You know, nirecycle lang nila. Paulit para lang silang mga sira ang plaka, para mga sira ang tuktok. Nagre-recycle ng issue. Diba? Hindi na nga umubra, iuulit pa nila. Ano ang tawag doon? If you're a person that keeps on believing the certain process and then expecting the same result, you keep on doing that, you keep on failing, anong tawag sa iyo? Sira ang ulo. Diba? Nakita mo na sablay yung process. Palagi pa ulit-ulit, sablay pa rin. Walang nangyayari. Di ba? Pabaliwan na yun. Magbago na ng estilo. Ganon sila. Diyos ko po, kahihina. Di ba? Makapanira lang ng isipan ng mga Pilipino. Simple lang din namang mambara Pangulo natin. Di ba? Why would I do that? Ba't ako magre-resign? Okay. So, ayun na natin to. My goodness.